70 years ago, may nangyaring matinding away sa Senado. Ang taon ay 1956. At sa Kongreso, may dalawa pang nagsuntukan ng todo. Ang sanhi ng away? Libro. Hindi yung gatong libro na kahit tungkol lang sa mga kaibigan at mga loro, ay muntik-muntik ng milyong-milyong piso ang nagastos na pondo. Kundi yung klase ng libro na delikado. Mapanganib dahil naglalaban ng mga ideyang pumupuna sa gobyerno, kumukutya sa mga pinaka-iskandalosong paraan sa mga ipokritong alagad ng simbahan. Mga librong nagtuturo ng pagmamahal sa bayan at ang tunay na diwa ng kalayaan at nagpasiklab sa damdamin at kaisipan. Mga panulat na tinatawag na bumuuraw sa kaluluwa ng isang bayan. Ulitin natin, away sa Senado dahil lamang sa mga nakasulat sa libro. Mga ideya, hindi posisyon, hindi liderato, hindi kontrol sa kung anumang komite, hindi budget na bilyon-bilyon at lalong hindi sa kaalyado na kailangan depensahan. Mga panulat. Taong 1956, nahati ang Senado ng mainit na debate kung dapat bang ituro sa mga paaralan ang buhay at mga panulat ni Jose Rizal. Ang nagresultang batas, ang Republic Act 1425 na mas kilala ngayon bilang Rizal Law. Napirmahan June 12, 1956. Pero ang mas nakakamangha ay hindi lang yung paano naipasa ang panukala, kundi ang umuusok na debate sa likod nito. Once upon a time, ang Senado ay nagtatalo sa isang ideya, isang abstraktong tindig na walang katumbas sa anumang pera, walang makikinabang sa posisyon, walang pinag-aagawang kontrata. Intelektual ang mga pagtatalo. Dahil lamang nagtatalo, matatalino. Puno ng kasaysayan, literatura at teolohiya. Hindi tulad ngayon na may putukan ng baril, habulan, may mga Pokemon cards, tulakan at hatiran pa umano ng mga maleta. Pero ang issue, buong bayan ang damay dahil sa isang pwersang tahasang nilabanan ang pagsasabatas ng Senate Bill 438 o ang panukalang Rizal. Ang kumukontra ang buong simbahang Katolika. Nagkaroon pa ng bantaan ang mga obispo at pari. Nagkaroon pa ng mga bantaan mula sa mga obispo at pari na sino man daw na susuporta ay mananagot pagdating sa balota. Balikan natin ang mga debate sa Senado tungkol sa Rizal Law ng 1956 dito sa episode natin ngayon, Hunyo, Linggo ng Kaarawan ni Jose Rizal, dito sa History with Lord Espesyal. Malamang ay iniisip ninyo kung ano ba yung problema. Si Rizal naman yan, di ba? Hindi ba? Sa may Luneta magsisimula ang ground zero ng ating pambansang heograpiya. Si Jose Rizal, na national hero, na once upon a time nasa isang malaking coin na pag binato mo, mabubukulan talaga yung tao. Pero, noong 1956, iba pa ang usapan. Ito ay ginawa dahil there was a time na meron tayong parang after the war, neo-colonialism na tumitindi yung epekto ng parang panghihimasok ng Amerika sa ating bansa. No? Kaya si Jose P. Laurel, tsaka si Claro Recto, tsaka yung mga katulong nilang mga senador at congressman, talagang pinush nila itong Rizal Law para magkaroon ng kahit papaano mandated course tungkol sa nationalismo. Actually, pag tinignan mo yung whereas provision yan, ang unang-una talagang binabanggit dyan ay ito'y tungkol sa mga ideals ng mga heroes natin, the ideals which our heroes fought and died, which our heroes fought and died for. So, paalala yung mga ideals of nationalism. So, ibig sabihin, ito'y tungkol sa nasyonalismo, ito'y tungkol sa mga bayani natin. Na in particular, ginagamit lang natin na tungtungan yung buhay sinulat ni Jose Rizal. Isa pang kailangan ding i-point out, kasi di ba yung konteksto nga ng pagkagawa ng Batas Rizal ay yung
pakikialam ng dayuhan sa atin at baka makalimutan na natin kung paano maging Pilipino. So, pag tinignan mo sa kasalukuyang konteksto, maaaring hindi na Amerika yan, di ba? Pero ang dami pa ring impluensya na nagpapalayo sa atin para maging makabayan. At Bagong kolonyal na mananakop, pero mapanganib pa rin para sa pambansang kamalayan at kaakuhan para makontra ang kolonyal na impluensya. May ilang mambabatas na nagpasya. Si Rizal daw ay dapat pag-aralan. Ang mga sinulat ng nobela dapat daw maging bahagi ng mga kurikula sa mga paaralan. At sa Senado, ang may pakana ng panukala ay 2 senador na ay Batanggenyo ay si Jose P. Laurel ng Tanawan at ang tubong lipa na si Claro Mayo Recto. Agad na sinalubong ng matinding pagtutol ang panukala. Si Recto ang autor habang si Laurel naman bilang chair ng Committee on Education ang sponsor. Nagsimula bilang Senate Bill 438. Ang team kontra ay sa pangunguna ng 3 katolikong saradong senador, Francisco Soc Rodrigo, Manuel Cuenco at si Jocoroso Rosales. Sa mga debate na gusto sana ng mga antay na isarado mula sa publiko, kinailangan ng mga senador na himayin ang maraming bahagi ng noli me tangere at el filibusterismo para tukuyin kung ang mga ito nga ba ay mapanganib para sa pananampalataya. Umiikot ang mga debate sa kung binanatan nga ba talaga ni Rizal ang Iglesia Katolika o yung mga gawain ng mga tiwaling fraile lamang. Ang sinasabi ba ng mga tauhan ay bahagi lang ng kanilang motibasyon bilang mga karakter ayon sa daloy ng kwento o ito ba mismo ang opinyon ni Rizal? Ang mga obispo ay naglabas ng mahabang pahayag kontra sa panukala. Bagaman nagsimula sa pagpuri sa naging ambag ni Rizal sa bayan, abay idinetalya naman ito ang mga partikular na mga hindi katanggap-tanggap na bahagi. Ang bilang 170 sa Noli at 70 naman sa Fili. I think they were overly defensive. Of course, we're talking about this 70 years after the law passed on June 12, 1956. Siyempre, iba yung panahon nun. But I think it's quite clear that tama yung sinabi ni Rizal when he was explaining to his friends na ang binabanatan talaga niya yung mga friars, the orders of the friars. Pero because they were hiding behind the church, he was directing fire at the church. He was explaining to his friends. No? So, sa tingin ko, overly defensive yung Catholic Church. Na sinasabi naman nila at pinagtatanggol din nila sa Senator Rodrigo na yung ina-accuse nila na ginawa ng church or na ginawa supposedly no sinabi ni Rizal against the church are parang kumbaga misunderstandings at nalinaw na raw yun. Yung sinabi mga bahagi. So ang binabanatan ni Rizal ay hindi yung simbahan mismo pero just some supposedly members of the clergy. Yes. Although, to be completely fair, when you read Rizal, when you read Noli for instance, ang lakas ng tawa mo. Yes. Kasi talagang nakakatawa yung portrait niya ng mga religious practices, no? Yung mga traditions in the small towns, very cutting, no? So, maintindihan mo rin eh. Pero ang mariing tinutulan ng mga anti-Rizal bill ay yung pagiging sapilitan. Hindi naman sila kontra sa kanyang kadakilaan. Ang gusto lang ng mga kaanib ng simbahan ay bigyang kalayaan ng mga Katolikong mag-aaral at tumanggi kung compulsory o pwersahang ipababasa ang material na labag sa kanilang pananampalataya. Sabi ni Senador Soc Rodrigo, ang hiling lamang daw nila ay hindi dapat malagay ang mga Katoliko na ang pagsunod nila sa batas ay paglabag naman sa kanilang konsensya. Habang ang pagtalima naman sa kanilang konsensya ay mangangahulugang paglabag sa batas. Sabi ng mga Katoliko, ang ginagawa raw nila Recto ay paniniil sa kalayaan ng pananampalataya. Habang sagot naman ng mga
pro-separation of church and state. Pangingialam na sa gobyerno ang ginagawa ninyo. Meron pang arsobispo ng Bacolod na nagbanta na sino mang politiko raw ang susuporta sa panukala ay malilintikan sa susunod na halalan. Padakot din ng mga nagpapatakbo ng mga katolikong kolehiyo at universidad. Magsasara kami. 600 plus pag tinuloy nyo yan. Bahala kayo dyan. Ang buwelta naman ni Recto, fine. Edi, gawin nyo yan at ipapatake over namin sa gobyerno yung mga paaralan ninyo. Hirit naman ng mga pro, nagpapatuloy pa rin ang mapanupil na kapangyarihan ng simbahan at walang pinagbago pa mula nung panahon ng mga Kastila. At hindi raw maintindihan ni Recto sa mga miyembro ng Kapariang Pilipino kung hindi dahil sa pinaglaban ni Rizal ay hindi pa rin sila magiging pari hanggang ngayon. Kung akala nyo ngayon lang nauuso ang mga walkout sa Senado, nagkakamali kayo. Ika-10 ng Mayo 1956, nilayasan ni Jose P. Laurel ang sesyon nang mapansin niyang sinusubukan ng ilang kapwa senador niya ang botohan. At alam niyo ba na umabot din sa mga isyu ng bilangan dahil may 3 absent na senador noong hapon na yon. At eto ka pa, meron pang 2 nagsuntukan na congressman. Si Ramon Durano ng Cebu at si Emilio Cortez ng Pampanga. O, kaya ba yan nila Bato at Robin Padilla? Giniit naman nila Senador Claro M. Recto at iba bang nagtataguyod sa batas na hindi ito usapin ng pananampalataya kundi ng nasyonalismo. Hindi isyu ng proteksyon sa simbahan kundi ang pagiging makabayan. Para sa kanila, hindi mauunawaan ng Pilipino ang kolonyalismo, kalayaan at pagiging Pilipino kung hindi babasahin si Rizal. Pero mahalagang malaman, ang Senado noon ay naging entablado ng banggaan ng mga ideya ng nasyonalismo laban sa impluwensyang panrelihiyon, kalayaan sa pag-iisip laban sa otoridad, isang panangga laban sa paglimot. Politika, oo, pero politikang nakabatay sa filosofiya at hindi sa kapangyarihan at pera. Kalaunan umabot sa kasunduan ang 2 panig at nagsimulang magbalangkas ng isa pang alternatibong bersyon ng bill na hindi gagawing sapilitan ang pagbabasa. Kahit napatay man sa Kongreso ay milagrong nailusot ito dahil sa isang maliit na teknikalidad sa batas. At sa huli nagkaroon ng kompromiso ang 2 kampo at ang panukala ay nilagdaan noong 1956, araw ng Hunyo 12, araw ng kalayaan. Pero dapat yung malaman na mga panahon na yon ay July 4 ang ating Independence Day hanggang 1962 nung binalik ni Macapagal sa June 12. Sa paglipas ng 7 dekada, hindi naman nangyari ang pinangangambahan. At hindi rin naman nangyari yung pangarap ng isang panig. Ang Rizal Bill ay hindi winasak ang pananampalataya ng mga Katoliko. Hindi gumuho ang simbahan. Hindi rin otomatikong lumikha ito ng isang henerasyon na mapanuri at makabayan. Baka nga sa pagdambana kay Rizal sa akademya, kabaligtaran pa ang naging epekto niya. But if I were to tweak the law, I would suggest that we first introduce ourselves to Rizal through his letters. Bakit? Some of his letters, so he's written hundreds of letters, no? And that's probably the most important correspondence in Philippine history, no? And we've retained, for instance, 200 letters exchanged between Rizal and Blumentritt, which can be read as a book on its own, no? Or actually it's 2 books. Ginawang book yun, correspondence. Two books, no? Ang ganda kasi he was a conscientious letter writer. Yes. Especially nung first trip niya to Europe, dami niyang para siyang turista, dami niyang kwento, paano ganun. And then after a while, balik sila sa Spanish, no? Sa tingin ko, we can put together 30, 40 letters that would serve as a very good introduction. So makita natin, A lot that we buhay know na about, buhay si Rizal, no? what we know about the man, pwede makuha doon sa letters na yun. Yes. Yes, so Yung mga insecurities niya. Pero tahimik nitong ginawa ang isang mas mahalagang bagay. Tiniyak nitong si Rizal ay mananatiling buhay
at least sa silid-aralan. Milyong-milyong Pilipino ang nakilala sila Ibarra, sila Simon, sila Maria Clara, at sila Padre Damaso dahil sa batas na to. Maaring minahal nila ang mga nobela, marahil din ay kinabuisitan. O baka pinilit ang nabasahin para makapasa sa exams. Baka yung iba nga dyan, comics pa yung binasa. Pero kahit papano, napilitang harapin ng mga estudyante ang mga tanong ni Rizal tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa katiwalian, tungkol sa pagbabalat kayo sa pagkukunwari, at tungkol sa dangal ng isang bayan. Siguro higit pa sa epekto nito sa edukasyon, ang pinakamahalagang pamana ng Rizal Law ay ang pagpapaalala nito tungkol sa uri ng Senado na meron tayo noon, na minsang dumaan sa ating kasaysayan. Isipin natin, buwan-buwan nagbabangayan ng mga mababatas, hindi dahil sa pondo, hindi dahil sa eleksyon, kundi dahil sa tanong, anong uri ng Pilipino ang dapat mahubog ba ng edukasyon? Hindi perpekto ang mga politiko noon. Meron din silang mga ambisyon. May intrigahan na rin. May sariling interes. Pero kapansin-pansin pa rin na handa silang maglaan ng oras at kapital na pampolitika para sa isang nobela, 2 nobela. At sa sagot sa tanong na ano nga bang ibig sabihin ng pagiging Pilipino? Kaya kahit may bahid ng lungkot ang paggunita sa ika-70 anibersaryo ng Rizal Law. Dahil sa batas mismo na pinapaalala sa atin, sa mga pahina ng Noli et Fili, sinulat Rizal ang kwento ng isang lipunang madalas nananaig ang kapangyarihan kesa prinsipyo at personalidad kesa mga institusyon. Ang debate tungkol sa Rizal Law ay parang sandaling pagsalungat sa gawaing yon. Isang panahon kung kailan ang mga ideya ay sapat na mahalaga upang pag-awayan sa bulwagan ng ating politika. At marahil yan ang pinakamahalagang aral ng batas na hanggang ngayon. Ang isang bansa ay hindi lamang nabubuo ng mga kalsada, gusali at budget. Nabubuo rin yan ng mga ideyang hindi nahahawakan, hindi nabebenta, pero handa nating ipaglaban. At yan ang ating History with Lord sa araw na ito. Mabuhay tayong lahat at mabuhay si Jose Rizal.